Sa panahon po natin ngayon, napakarami na pong nangyayari sa mundo natin. Sa Estados Unidos, tinatawag itong the deep state. May mga whistleblower dyan. Kaya nga't mga minamahal na mga kaibigan, itong napakaliit. Isang mapagpalang oras, mga minamahal na mga kaibigan. Heto na naman po tayo sa oras ng atin pong pag-aaral sa mga salita ng Panginoon, lalong-lalo na sa mga teksto at ating titignan yung mga reflection na ating makukuha mula sa mga salita ng Panginoon. Sa oras na ito ay atin pong pagnilay-nilayan ang teksto na atin pong mababasa sa John chapter 15 verse 12. Ang sabi dito mga minamahal na mga kapatid, "My command is this, love each other as I have loved you." Napakaiksi, mga minamahal na mga kapatid, pero napakalalim ng kanya pong sinasabi. Sa panahon po natin ngayon, napakarami na pong nangyayari sa mundo natin. Kung lalabas tayo sa Pilipinas, marami din pong pangyayari. Halos lahat po tayo ay kilala po natin ang President-elect ng United States. Ang incoming President Donald Trump. Kung atin pong pagnilay-nilayan at atin pong pag-aaralan ang buhay ni Donald Trump, mga minamahal na mga kapatid, napakarami pong punto. However, sa gabing ito, gusto ko pong gamitin ang buhay ni Donald Trump, lalong-lalo na itong kasalukuyan niyang sitwasyon. Siya po ay nakakatanggap ng mga threats. Siya po, mga minamahal na mga kaibigan, ay napakarami pong mga hinaharap na problema, lalong-lalo na mayroon pong mga secret organizations na kung saan ito ay against sa kanya. Na sa Estados Unidos, tinatawag itong the deep state. Ito ay binubuo ng mga high-profile individuals. No? Mga tao na kung saan kaya nilang gawin ang lahat ng gusto nila. At ang grupong ito, mga minamahal na mga kaibigan, ay ayaw nila kay Donald Trump dahil nga sila ay kontra sa tinatawag nating Kristyanismo. Sila po ay umaayaw na maisiwalat. Sila ay umaayaw na ang Kristyanismo ay maipakita sa loob ng gobyerno ng Estados Unidos. However, napakaganda po mula sa ating teksto ngayong oras na ito. Sinasabi nito, "This is my command," sabi ng Panginoon. "Love one another as I have loved you." Kung atin pong titignan, kung kayo po si Mr. Donald Trump, ano pong gagawin ninyo sa mga kasapi ng deep state na ito? Kayo po ba ay gagawa rin ng mga hakbang na para masaktan sila, para sila ay hindi rin maganda ang kanilang sitwasyon? Di ba? Kasi ang President-elect, Mr. Donald Trump, marami ang koneksyon sa loob ng mga sikretong mga agencies na ito. May mga whistleblower dyan. Kaya nga't mga minamahal na mga kaibigan, itong napakaliking tanong, ito po ay inutos na ng ating pong Panginoon na tayo po ay mahalin natin ang ating kapwa-tao gaya ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Anong klaseng pag-ibig ito? Ito ay pag-ibig na sacrificial. Ito pa ay pag-ibig na selfless. Ito ang gusto kong ibahagi sa bawat isa sa atin sa gabing ito, mga minamahal na mga kaibigan. Sinabi, inutos ng ating pong Panginoon na tayo ay ating ibigin ang ating kapwa-tao. Marami po tayong mga iniisip minsan, sinasabi na minsan na pasensya na, wala akong oras na mahalin yung mga may ayaw sa akin kasi nga I am busy loving those people who love me. Diba? It is very biblical in Matthew. Sabi niya, love your enemies. Kung kayo si Mr. Donald Trump, kaya nyo bang ibigin ang mga taong ito? Kaya nyo bang ibigin yung mga taong gusto kang ipapatay? Kaya nyo bang ibigin yung mga taong gusto kang saktan? Ito ang ginawa ng Panginoon, mga minamahal na mga kapatid. Kanyang inibig, even yung mga taong nanakit sa Kanya. Kaya nga't sa gabing ito, ang gusto ng atin pong Panginoon ay ibigin natin ang mga tao kahit ayaw nila sa atin kasi ito ang kagustuhan ng Panginoon. Sa atin pong sariling kakayahan,
Mahirap. Sa atin pong sariling opinyon, na mahirap, napakahirap ibigin ang mga tao na may ayaw sa atin. Hindi natin kaya iyon. Pero nangako ang Panginoon na tayo po ay gagamitin. Tayo po ay kanyang bibigyan ng pagkakataon at kakayahan na na atin pong magawa ito. Kaya nga minamahal na mga kapatid, this is a reminder sa bawat isa sa atin na ibigin natin ang Diyos. Bigyan natin ng pagkakataon na maibigin din natin ang ibang tao. Hayaan natin ang Panginoon ang gumamit sa atin para maipadama din natin ang pag-ibig na ating nararamdaman na pinaparamdam sa atin ng ating pong Panginoon. Sa gabing ito mga minamahal na mga kaibigan, akin pong hinihiling na tayo po ay manalangin. Let us pray. Mapagpala ka o Diyos, at sa gabing ito maraming salamat dahil inibig mo kami. At dahil sa pag-ibig na yon ay kayang-kaya din naming umibig sa bawat tao na amin pong makakasalamuha. Dahil ikaw ang magbibigay sa amin ng kakayahan para umibig at para ibigin ang mga tao kahit ayaw nila sa amin. Alam namin, Panginoon, na sa ganitong pamamaraan magbabago ang tingin nila sa amin, lalong-lalo na sa iyo. Ito pong aming samot na lang sa makapangyarihang pangalan ng amin pong tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Muli po mga kaibigan, ito po ay paalala sa bawat isa sa atin. Ang lagi ko pong pinapaalala sa inyo na 3 bagay. Una, huwag pong kakalimutan ang atin pong mga personal prayers. Mahalaga po ito. Pangalawa, huwag din pong kakalimutan ang atin pong mga personal Bible study. Napakahalaga din ito mga kapatid. At pangatlo, lagi pong tatandaan kung ano ang ating nabasa, kung ano ang ating napag-aralan mula sa salita ng Panginoon. Laging tatandaan, gawin ito, sundin ito, isabuhay ito, at pang-apat, ibahagi ito sa ibang tao. Bakit? Kasi alam ko, ako'y naniniwala na nasisihan ang Diyos sa ganitong paraan. Muli po, pagpalain tayo ng ating pong Panginoon sa oras na ito.